ang tanong is, nagkaroon ba ng effect yung pagkakamali na yon? So, nung dinitain siya, with the understanding ba na hindi siya pwedeng magpa-process ng bail niya? So, kung naantala yung kanyang bail dahil dun sa pagkakamali na yon, may mananagot dapat. So parang ang dating, gusto lang siyang patagalin doon at antayin niya magbukas yung court na nag-issue. Kasi may court naman na open na eh during the weekend, di ba? Papasok holiday na yun dyan. eh. Oh, papasok Yung May na 1 dyan. holiday. Yung bakit before a holiday siya inaresto. Yun ang malicious. So makikita mo na ano dyan, na doon magkakadiskitahan. Not so much doon sa error, pero inaresto siya at a time na hindi niya Thursday maki-question. night. Oo, hindi niya maki-question yung bail niya over the weekend kahit may on duty na judge. Gabi pa May nangyari yun. administrative liabilities yun. At tingin ko dyan is, napagsamantalahan nila talaga yung error. So, imposibleng hindi nila alam na bailable yon. At maliwanag sa abogado na magka-typo yun. Kasi nga, hindi naman capital punishment yung pag-aaresto kay Sir J. Ano ba yan? Article 154, di ba? Violation ng Article 154, ang penalty niya 1 month and 1 day to 6 months. So talagang bailable, di siya capital punishment. So it is something that he should have known. Hindi dapat siya gumawa ng hakbang na makakaapekto sa karapatan ng tao na inaresto. Attorney, ito lang. Gusto namin malaman sa inyo. Kasi yung definition ni Claire Castro ng nahuli, iba eh. Kayo po ba? Ano pang definition niyo dun sa nahuli? Well, kasi ang pagkakaintindi ko na sinabi, arestado. So sa Pilipinas kasi may very specific na definition ng arrest. Merong dinakip mo to bring the person to the jurisdiction of the court. Yun yung purpose ng arrest. So, pero of course, dadaan ka pa. May mga proseso pa yan bago ka umabot sa hukuman. So, meron din mga instances na halimbawa, drunk and disorderly conduct. Hinuhuli ka para hindi ka endangering yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Tapos isusort out yun, titignan ng pulis, may krimen ba dito? Kailangan bang dalhin ito sa jurisdiction ng hukuman? O yung purpose is matigil lang yung disorderly conduct. So, pwede rin ganun. So, pwedeng malawak. Depende din kung ano yung purpose. Ano ba yung sinabi ng Pangulo? Abogado ba ang Pangulo? Legal ba yung definition ng sinabi niya? Ano ba yung translation? English ba? Did he use the word arrest o detain? Ang pagkaintindi ko, detain. Anong klaseng detention yon? So pwede rin yung dinetain siya kung mayroong problema sa kanyang mga dokumento, then isusort out yon. Yun yung second na definition na nakita natin. So, ang word na ginamit kasi, detain. English, di ba? Detain. So medyo hindi siya ganun ka. Prof. Malo, pakinggan natin kung ano opinion niya to. Yung doon sa aresto? Si Presidente naglagay sa meta niya. Meta page. So, what is there to contradict? What is there to redefine? Alam mo alam ito ni Secretary Angeles, no? Pag ang Presidente nagsalita, that is the script. Hindi mo kailangang i-redefine. The moment you redefine, that is damage control. Nakita naman natin sunod-sunod na araw, damage control sila hanggang sa umabot kay Secretary Remulla na sinabi niya na ako nang nagkamali, ako nang hinako na lang. That is the burden of being a spokes of the President. Correct. You just have to take the cudgels for the President. But not do damage control. Kasi nakakatawa eh. Hanggang sa umabot kay Secretary Lazaro, no, sinabi niya, I do not know. I was not a part of the discussion. And when she is the first person that should be notified. And then, nagpalabas sa Malacanang, the President calling the Ambassador of France, the Ambassador of Czech Republic. Really, do you have to do that? Just to support your narrative? Ikaw ang naglabas, ikaw ang nag-post, ikaw ang kumuha sa sarili mo. Acceptable po ba yung reason nila na may sarili kasing policy ang Czech Republic, kaya hindi na sila po pwedeng magkomento after nung napahiya sila dun sa about sa nahuli? At saka alam mo, ang napakaganda doon, renespeto, si Presidente, hindi niya renespeto on sovereignty ng Pilipinas kay Presidente Duterte.
Pero ang France, hindi naman citizen si Congressman ko ng France eh. Pero took the cudgels. Kasi nga, may issue tungkol sa political asylum. No? Kahit si Czech Republic, wala naman tayong extradition. Yun ang kailangan i-establish. Wala tayong extradition. Bakit ba ang sinasabi ng Malacanang, dali, kailangan yung ibalik sa amin. Why? Kasi nasanay tayo sa red notice. Sinabi ni Attorney Claire na binagbigay daw ng information ang France na nag-apply ng asylum si Saldico. Pwede ba mag-disclose ang France regarding sa asylum ng isang tao na tumatakbo nga doon sa bansa Kasi na tinatakbo apparently, ang port of entry ni Congressman ko, it was Paris. France. So kung nagre-request ka ng asylum, parang si Secretary Roque. Kaya siya Austria. pumunta sa Austria eh. Kasi ang pasok niya sa EU, Austria. I mean, had they checked with Secretary Lazaro, these things would have been easier dealt with. Not go into damage control. The moment you do damage control, there's something wrong with the statement of the President. Speaking of arrest, Attorney Trixie, kasi may isa na naman ding isang arrest na mukhang sumablay. Yung arrest ni Sir Jason na biglang hindi pala siya available. Ano yung, sabihin, ito ba yung pangkaraniwan na nagkakamali ang korte sa non-bailable? Imposible eh, kasi ang right is to bail. May karapatan to bail. May exception lang pagdating sa capital punishment. So, ibig sabihin, kung hindi capital punishment yung crime, presumed na may bail. So, kahit ano pang nakasulat dun sa warrant of arrest, bailable dapat yon kasi nasa batas. So, maiiral ang batas. So acceptable ba yung dahilan ng court na nagkamali daw sa system ng PNP? Yun ang dahilan nila eh. Nagkamali daw sa system, kaya biglang lumabas na non-bailable yung ano. Hindi, ang tanong is, nagkaroon ba ng effect yung pagkakamali na yon? So, nung dinitain siya, with the understanding ba na hindi siya pwedeng magpa-process ng bail niya? So, kung naantala yung kanyang bail dahil dun sa pagkakamali na yon, may mananagot dapat. Meron kasi may court during the weekends eh. Di ba Oo, meron ng merong bail on court? duty. May on duty. na So, judge hindi siya nakapag-bail dahil nga he has to ask yung court na nag-issue ng warrant na bakit non-bail to? No bail tong in-issue nyo sa akin. So, parang ang dating, gusto lang siyang patagalin doon at antayin niya magbukas yung court na nag-issue. Kasi may court naman na open na eh during the weekend, di ba? To bail. Papasok Holiday na yun dyan. eh. Oh, papasok Yung May na one dyan. holiday. Yung bakit, before a holiday siya inaresto. Yun ang malicious. So makikita mo na ano diyan, na doon magkakadiskitahan. Not so much doon sa error, pero inaresto siya at a time na hindi niya Thursday maki-question. night. Oo, hindi niya maki-question yung bail niya over the weekend kahit may on duty na judge. Gabi pa May nangyari yun. administrative liabilities yun. Ma'am Malu, do you think ito ay parang merong pinapahiwatig sa mga Oo, bumabatikos? definitely. May pinapahiwatig doon sa mga nagsasalita, nag-iisip na katulad ni Jay Sonsa. May pinapahiwatig na hindi ka basta-basta pwede maglabas ng dokumento kahit alam nating batikang journalist si Jay Sonsa. At pangatlo, yung arestuhin ka ng gabi na the following day is a holiday. Talagang Long weekend. pinapakita, talagang pinapakita yung intent nila na kung gaganyan ka, ito yung gagawin namin sa'yo. Ito, attorney. Alam ni Attorney Matibag, mali yung non-bailable doon. Ano man dapat reaction? Sundin mo abogado siya, kahit mali? O ipapatupad mo? O alam mo nang mali, gagawin mo pa rin? Anong sinadya dapat nila. reaction? O sinadya. Tingin ko dyan is, napagsamantalahan nila talaga yung error. So, imposibleng hindi nila alam na bailable yon. At maliwanag sa abogado na magka-typo yun. Kasi nga, hindi naman capital punishment yung pag-aaresto kay Sir J. Ano ba yan? Article 154, di ba? Violation ng Article 154, ang penalty niya 1 month and 1 day to 6 months. So talagang bailable, di siya capital punishment.
So it is something that he should have known. Hindi dapat siya gumawa ng hakbang na makakaapekto sa karapatan ng tao na inaresto. So pwedeng magsampa ng kaso itong si Sir J laban dito kay Atty. Matibag o doon sa Arresting. na arresting or yung sa judge na nag-issue nitong maling Kung totoong naantala siya sa pag-file ng kanyang bail, then oo, meron siyang Both. may na ano na, may naapektuhan na yung kanyang karapatan. Tsaka ano masasabi niyo doon, ma'am, sa nag-sorry yung judge eh? Nag-sorry yung judge sa pagkakamali daw nila. Ano pong masasabi niyo doon? Admission na nagkamali talaga Well, sila. ano yun, ma'am? May parusa ba siya sa nagawa niyan yun? May administrative yun, oo. So, pero titingnan natin, yung judge, well, ultimately yung judge ang may blame. Kasi kahit sabihin pa niya na yung clerk of court niya yung nagkamali, syempre siya yung pumipirma niyan eh. So kahit paano, meron siya talagang Pwede bang pananagutan. grounds for ano to? Grounds for disbarment, yung mga ganitong error. Hindi ko alam kung magiging gano'n. May disciplinary action for judges. So pwedeng i-question dun sa court administrator ng Supreme Court.